So ang content ko lang today guys, may bagong labas ang Triumph, the all new 3 RX and Moto 2. Parang ibon. RX ay same engine lang din naman sa RS version nitong Triumph. Sobrang ganda ng kulay. Yun lang. Actually, sagutin ko na yung naisip yung tanong guys. Kukuha ba tayo ng Moto 2? Good morning guys, Motolon here and we are back with another vlog. So long time no see. Ngayon lang ulit tayo nakapag-time na mag-ride dahil sa mga bagyo, and also busy lang talaga sa life. So makikita nyo, low fuel tayo, di pa mainit yung makina, so di pa nanpadirap masyado. Naghihintay sa atin si Namorol N4 sa may Villar City. Ito ay sponty ride lang galing sa mga tropa. Sponty ride sa akin, malapit lang naman eh. So ilang minuto lang naman sa akin yung pupuntahan natin. I said why not? Actually kagabi pa nakaplano to. Ang kaso lang Christmas party kasi ng company namin kagabi. Nagdalawang isip ako, sabi ko cancel na muna ako. Kasi syempre Christmas party, puyat-puyat ako. Kaya pinakancel ko na muna yung ride. Sabi ko hindi naman ako pupunta. Pero nagising ako ng maaga ngayon and by maaga I mean alas 8 ng hindi na siya ganun kaaga. Radyo late na. Gumising ako ng alas 8. Nagising ako nang hindi sinasadya. So I said why not? Nasa Villar City lang naman sila, naggagawa ng mga content. Grabe, sarap magmotor. Ngayon ako ulit nagmotor ng maayos. So makikita nyo ngayon sa side mirror, tayo ay naka clear visor. Ba't tayo naka clear visor? Wala lang. Hindi ko na napalitan kasi nagmamadali na ako guys. Madali na akong pumunta sa Villar City. Siyempre nakakahiya kila Doms, kanina pa sila nandun. Actually 7:30 yata nandun na sila. Alas 9 na. Tagal talaga uminit ng makina ng motor ng pag Euro bike. Kasi syempre ang ano na nito ay si kuya, grabe liko malamig na yung panahon dahil mag-December na. Kaya medyo pahirapan na ang initan ng makina ng mga Euro bikes. Yan, nag 4 bar na. So okay na to. Ayan, tignan. So ang content po natin today guys, ba't ba tayo nandito? Ang content natin today, I want to talk about the all new Triumph Street Triple RX and Moto 2. So, may bagong labas. I'm not sure if you know, pero may bagong labas ang Triumph. Na RX model and Moto 2 model para sa Triumph Street Triple. Sasagutin natin ang mga tanong nyo kung kukuha ba tayo ng Moto 2. Dahil syempre Moto 2 limited edition. And you know me, I'm the Street Triple guy sa YouTube.
At least sa PH So kukuha ba tayo? Swap ba natin tong si triple para sa Moto2 version ng si triple natin? Yun ang ultimate question. Uy, ayos daming motor dito Ayun si Cinnamoroll N4. Puro BMW. Ikit ng drone. Yun. Okay guys, sorry natin discussion sa coffee shop. Kuha na tayong coffee. Cute na itong drone, no? Ayaw mag-land. Parang ibon. Yeah. Cute eh. Yung makita yung Mike Mini kahapon or kanina sa bahay kasi nagmamadali na ako, diba? Ito yung eyebags ko. Pero kape muna tayo and let's talk about the new Triumph Triple RX and also Moto2 edition ngayong 2025-2026. So itong si Triumph Triple natin, if you all know, if you're a subscriber and matagal na kayo sa channel natin, you would know na ang ating Triumph Triple ay yung R model. So first off, bakit ba tayo bumili ng Triumph Triple R kaysa sa Triumph Triple RS and Moto2, which is hindi naman na available nung bumili ako nito? Well, to be honest with you guys, yung presyo kasi ng Triumph Triple RS and R, medyo malaki yung difference nila. Nasa 157,000 ang difference ng R sa RS. But the features of the RS, hindi ko talaga siya actually gagamitin for me as a rider. So parang sayang lang, 'di ba, para sa akin ng 157k instead of me investing it to the upgrades or slash parts ng Triple Collect, yung seat cowl, belly pan, yung mga exhaust natin, syempre reserved exhaust dyan. So that's a tactical move na ginawa ko na instead of hindi ko naman gagamitin yung extra brakes. Ito Brembo M4, yung si Triple RS, Dilema naman na Brembo. And then syempre likod niya naka all-in sa si Triple RS. And yung sa harap, alam ko Showa rin pero ang alam ko ibang klaseng Showa. All-in sa likod ng RS, which is I actually don't need kasi hindi rin naman siyang all-ins talaga na pang racing. So parang all-ins lang siya para sa itsura, I guess. So hindi ko naman siya kakailanganin dahil enough na sa akin yung performance itong actual suspension na ito. So ngayon na alam niyo na kung bakit ako nag-R kaysa sa RS. Ang tanong is, ano nga ba yung bagong model ng Street Triple ngayon sa market? So itong model ng Street Triple ngayon sa market is yung Triumph Street Triple RX, which is yung bagong highest variant ng ating Street Triple. So yung RX ay basically same engine siya sa Street Triple RS. So for context, yung RS is just tuned engine nito. Alam ko may konting ibang parts, internal parts, pero basically ang RS ay 128 horsepower versus ito 120 horsepower. So 8 horsepower lang naman yung difference nila sa lakas. So ang Triumph Triple RX ay same engine lang din naman sa RS version nitong Triumph. Ang actual main difference niya, lalagay ko dito, ito yung picture natin sa RS tsaka RX comparison. Ang main difference niya actually is yung suspension lang sa harap. Kasi ang gamit na ng RX ay naka all-ins na siya na suspension. So hindi yung likod yung actual forks naka all-ins na. And then yung handlebar niya guys, instead of gaya sa R na actual na mahabang handlebar, yung sa RX ay naka clip-ons na siya. Pero yung clip-ons niya, if you check the picture, hindi siya yung clip-ons na mababa na parang nasa baba na siya nung not sure what this is called, parang yung clamp yata, yung kalimutan ko yung tawag, basta itong part na to. Yung mga normal sports bike kasi sobrang aggressive nila, nasa baba na nito yung clip-ons nila. Pero yung sa RX, nasa taas pa rin siya ng triple 3 something, triple 3 yoke. So comfortable pa rin siya kahit papaano. Pero besides that, ano pa ba yung difference niya sa RS? I guess wala na kasi same din naman sila gradable na mga cruise control and such, heated grips. So yun ang bagong Triumph Triple RX. Pero ang mas na-excite ako na version is yung Triumph Triple RX Moto2. So wala na pala siyang RX pero yung bagong Moto2 guys, kung makita niyo yung itsura ngayon ng Moto2 dito sa screen natin, grabe, sobrang ganda ng kulay.
grabe gusto ko talaga yung kulay ng Moto2 team ng Triumph. Nakita nyo yung green, yung black, tapos yung meron pa siyang parang basta sobrang sexy guys ng kulay, kahit yung pagkaka-print niya sa racetrack. Alam mo talagang race bike yung motor na yun eh. Ngayon same rin siya ng upgrade sa RX. All-ins din yung fork sa harap, syempre likod all-ins din. Tapos yung ano niya, yung handlebar niya, syempre naka-clip-ons na rin siya. And also yung Moto2, since Moto2 siya edition, 1 out of 1,000 lang yon sa buong mundo ang Moto2. So kung bibili kayo ng Moto2, yung bike nyo is magiging special kasi siya lang yung may number na yon sa units. So para sa akin, kung gusto nyo talaga ng exclusivity, kung talaga in love kayo sa triple, I guess you can go with the Moto2. Pero para sa akin kasi kung magmo-Moto2 ka, parang hindi na siya bike na magandang hindi naman isa ipang daily or ipang weekend bike. Pero parang kasi nakakaano siyang gamitin, di ba? Parang it's a shame na gagamitin mo siya kasi limited edition. Tapos ang presyo niya, ewan ko, ang estimate ko lang guys kasi ang Triumph Triple RS nasa 857k. And ang Triumph RX, I'm guessing mas mahal siya sa RS dahil sa upgraded fork and such. And clip-ons, I guess nasa 900 plus na siya. And Moto2, possible na mag-hit ng 1 million or almost 1M siguro. So for 1 million para sa isang motor na limited edition and such, na alam mong mataas ang value, na ma-retain yung value niya ng matagal, maganda ba siyang ipandili ang tanong? Diba? Pagka ganong presyo, para nakakahinayang na siyang gamitin. Kahit sabihin mong weekend bike siya, diba kung ang weekend mo ay, kunyari kami ang mga weekend ride namin, punta kami ng mga Pangasinan or Clark, yung malalayo talaga, worth it ba siyang gamitin? Ang tanong. Like yung value niya, kung balak mo siyang i-resell sa future, nababawasan kada odo na dadagdagan. Actually, sagutin ko na yung naisip yung tanong guys. Kukuha ba tayo ng Moto2? Kasi syempre si triple guy tayo. Si triple. Well, short answer is no. Hindi tayo kukuha. Kasi para sa akin, doesn't make sense right now na kumuha tayo ng Moto2. Siguro sa future, pag meron tayong extra budget para sa Moto2. Pero sa ngayon sobrang happy ko pa sa triple R ko. And sa mga nagsasabi na baka kulang to sa triple R, yung preno pangit or wala tong cruise control. Guys, hindi. Okay, maniwala doon. Minsan good to have na lang yung mga ibang bagay sa motor, pero sobrang ganda nito guys. Actually, hindi ko pa natatrack to. Abangan nyo pag natrack ko to guys. Pero masasabi ko ngayon, sobrang satisfied ako sa motor na to. Sobrang satisfied din ako sa Triumph and such. So ito, hindi na ito bebenta. Sa ngayon, sobrang happy ko pa kay triple. At baby, syempre baby natin to, baby ng channel natin to. Nagbabawas na sila kasi mainit na. Kami aalis na muna. Mainit na. Tapon natin to para malinis. Uy. Lahat na naglag. Ang hirap pre pag naka-gloves. Naglag na lahat. Wala mo na tayo music kasi gusto kong enjoyin yung symphony nitong motor. Misa-misa na lang ako nagra-ride eh. Ay. Grabe, 1 bar naghihingalo. Di pa naman nagpa-flashing, mag-flash naman to pagka sobrang ride muna tayo ulit. Tara. Hindi na. Ingat ka lang pre, may Innova. Let's go. Ayun, naiwan natin ang kasama natin. Naabutan siya ng traffic light. Pagas muna tayo habang nahihintay natin siya sa kabilang dulo. Uy, grabe traffic dito ah. So ayun guys, yun ang ating desisyon tungkol sa Triumph Triple RX. Actually, sobrang ganda talaga ng itsura. Lalo yung Moto2, gusto ko talaga itsura. Pero, gaya nga nasabi ko, hindi siya fit sa purpose natin ngayon sa pagbumotor eh. Kasi gusto natin long ride, diba? Long ride capable na bike na hindi ka makakonsensya kahit na i-long ride mo ng i-long ride. Yan ang current gusto natin sa mga motor.
And fortunately yun nga, hindi siya fit doon sa gagawin natin na yun. So okay lang, bawi na lang tayo sa ano, sa next bike, next Moto2. Pansin ko naman sa Moto2 guys, naglalabas naman sila kada ano eh, kada like 4 years, 3 years. Actually pangalawang labas na nila yan, kasi yung una akala ko limited edition lang na talagang hindi na maglalabas ulit, pero naglabas naman ulit eh. So kung sabi lalabas din ulit yan. Pagas muna tayo dito habang hinihintay yung tropa. Dami nagpapagas dito ah. Yan na, doon na tayo sa magpagas sa ano, Alabang. Hindi na pre, mamaya na lang sa Alabang. Ang daming tao dyan. MCX na to. Yun lang, kumakaliwa yung mga sakyan. Ingay ka mga kanan, ingat ka. Kaya nga eh, parang kakatas lang ng ride eh. Goodbye. Ano tayo pre? Dito na. Drive ko lang yung motor. Bossing, 95 po, full tank. Yung credit card ko may ano eh, may rebate pag petron ng pagas mo eh. Pero 3%. Oh, pero 3% lang, mababa lang. Ah, ano sabi niya? Pre, bye, dinapot. Pre, kaya. Oo. Abay, pre, ingat. Grabe, kamote, oh. Bye. Thank you, pre. Bye. And guys, nagbabay na tayo sa ating tropa. So solo ride tayo ulit. Itong ride natin ngayong Sunday guys, malapit lang naman, Alabang lang din. So pantanggal lang to ng kate sa ride. Alam nyo ba guys, merong bagong ano dito, Starbucks dito, na malaki talaga. Daan natin bago tayo umuwi, para mapakita natin sa vlog natin at ma-advertise natin ng SB. Kita nyo, ang ganda ng Starbucks, di ba? Ayan, ito yung likod. Tapos nasa may, actually tabi siya nung park eh, yung parang central park nitong Philinvest eh. Ayan yung ano, ayan yung mga parkingan nung park. Saktong actually yung lugar niya. Napakawais talaga ng Starbucks mamili ng ano, location. Ayun na, mayroon mga football field doon or baseball field. Ito yung park. Mahaba yung park niya hanggang doon sa next block. Kasi ito yung Starbucks. Ito tayo dito. Ganda, di ba? Laki ng Starbucks na yun eh. Ganda rin taas, tapos yung baba maganda rin. Para siyang SB Makapagal na mas konti yung tao pero tsaka mas peaceful siya. Kaya ayan, kung hahanap kayo ng bagong coffee shop guys, try yun sa Starbucks dito sa may Philinvest City, bagong gawa. Pero madami lang tao pag weekend tsaka pag gabi, so sakali magpark na lang kayo sa ibang parkingan. Tapos meron pa sa ditong may Philinvest Park, so panalo. Okay, tara guys, uwi tayo. Sarap. Yun lang, nag-red. Alam mo, never, almost di nag-red to. Hindi lang ako naabutan ng red dito ah. Okay, go na daw. Rusted. Yun lang. May mga ngamote pa. Pero yun guys, sana nag-enjoy kayo sa content natin. Kung umabot kayo sa part ng vlog na to, please paki-like and maraming salamat as always suporta.
Ayun guys, tingin nyo kayo ba? Kumuha ba kayo ng Triumph Triple RX over the R and the RS? Comment down below guys, lalo na sa mga Triumph owners din dyan. Alam ko madami tayong Triumph owners dito sa YouTube channel natin. Madami si triple owners. Tingin nyo worth it ba? Ang RX para sa 900 plus na peso, and even Moto2 para sa 1 million. Comment down below guys. Again, maraming salamat sa panonood. Mokolon out!